Okay. Ano ba ang araw ngayon? April 18, 2024. Nag-iisip ako ng mga topic na tatopic natin dito. Kaso may naisip ako. Tamad-tamad ako. Tsaka hindi ko alam anong balita ngayon kasi nagkakagulo dyan sa labas. Baka naman siguro baka may diferensya lang ang tenga ko. O baka anong nangyayari sa labas. May mga gago dyan sa labas. Diyan sa kalsada dito. Kanina may lumalapit sa akin dito sa diyan. Nasa mangga siguro sila, doon sa kabilang mangga. Dati kong pinepwesto. So, dami. Hindi ko alam kung anong balita sa TV o sa radyo. Ngayon ko lang naisip, baka siguro may pin-post kasi ako sa social media. Turot mga taga-ibang bansa ay nandun. Ngayon ko lang naisip i-pin-post yung mga link doon. So baka siguro affected yung mga baliw na yan. Hindi natin alam kung anong mga ginagawa ng mga gagong yan. So may naisip ako kanina na parang larong game. Kasi masyado tayong serious nung mga nakaraan. Puro papatay. Papatay ko naman talaga yung mga yan. So iba naman ngayon. Para bang ang topic natin ngayon palaway, painggit o palaway, tawag nito pasabik. Mayroong mga ganyan, yung mga pabitin ng mga taktika ng mga gago. Mga pabitin. Kunyari, padadalan kita ng pera, di ba? Yung mga ganyan diskarte. Padadalan kita ng pera, man. Ay, nautang eh. Mga pabitin na ganyan, mga diskarte, mga sirao. Di ba? Ewan ko, ngayon ko lang din nalalaman yung mga ganyan mga taktika. Hindi ko naman trip yung mga ganyan kasi hindi ako psycho, hindi ako psychopathic na tao. Hindi ko galing manay ko ng tao. Yung galing psychopathic ba? Kumbaga lakas ng saya. Malakas ang saya. Okay, mga pasabik natin, mga palaway, mga pabitin na diskarte. Paano kaya Isipin nyo paano kaya kung magtagumpay na tayo sa balak natin. Ano kayang mangyayari kaya? Takin mo, pag nagtagumpay lahat to, sasakupin ko lahat to. Papadonate ako, gagawa tayo ng kailangan ko ng TV network tsaka radio station. Gagayahin ko yung mga ginawa ng mga siraulo yan, Manalo tsaka Soriano. Tapos kunyari pupunta ng ibang bansa si President Bongbong, Switzerland o France o Amerika. Ano kaya ang tugon ng mga tao kung sakaling gano'n? Dala-dala niya ang pangalan ng naging isang grupo na talagang hindi mo mapapantayan.
Kasi kahit na hindi pa nagkakabulgaran, o hindi walang sisingaw kasi, hindi kasi walang sikretong hindi sumisingaw. Walang balitang hindi lumilipad agad. Lalo na ngayon may mga cellphone tayo, may mga social media. Sikat na sikat ba yung Trojan sa ibang bansa? The Rock of Jesus Christ sa ibang bansa. Eh ano, ayan yung mga loko-loko. Yung mga ebidensya ko. Alam nga naman dito lang putok na putok ang Trojan, di ba? O, halimbawa, pupunta si presidente natin, galing kang Pilipinas, dala mo yung grupo natin. Ano magiging tugon sa'yo ng mga tao? Diba? Mga pasabik na mga palaway. Na anong benepisyo makukuha mo na meron tayo? Sabi nga ni Bongbong, ewan ko, si Bongbong ba yan? Narinig ko lang sa may palengke. Parang may radyo doon na binabalita. Ewan ko, parang boses ni Bongbong yun. Hindi naman kasi ako makakapagsalita ng hindi. Katulad ng sinabi ko dito dati, hindi siya pwedeng humindi. Kasi masisilip yun ng tao na sinungaling siya pagka humindi siya sa sinasabi. Totoo ba yung sinasabi? Laging ako ang topic dun sa may palengke, Bagtas. Dito sa palengke ng Bagtas. Ako laging topic dyan. Puta, walang segundo. Sabihin mo segundo na talagang, ewan ko, talagang praning na praning sila. Anong gagawin natin? Kunyari, meron tayong kung napagkasunduan na natin. Meron na tayong allied sa Norway, meron na tayong allied sa Switzerland, meron na tayong allied sa Japan. Gaano kayang kabilis ang impluwensya ng kapangyarihan na ito? Tingin niyo. Gaano kabilis yun? Antakin nyo, mag-isang tao ako. Isang taong tumayo dito. Paano ko nagawa yan? Lahat-lahat. Paano ko napraning yung mga siraulo na? Kayo na mismo ang magsasabi. Mula Batanes hanggang Apari. Kasi sa mga Batanes, nagpapakalat din ako sa Batanes. May mga tropa din sa Batanes. Ina-allowed nila yung mga post ko. Pinopost nila yung mga post ko. So mula Batanes sa Pari hanggang dito. So, sa Cavite. Isang tao na gumalaw, isang taong lumikot. Anong resulta ngayon? Kinaya ba nila ako? Paano kinaya nila ako? Paano ba? Kinakaya nila ako sa lakas o ano? Hindi nga makaporma mga putang na inaantay ko. So, anong resulta? Anong masasabi nyo sa ginawa natin? Na isang tao lang. Simula 2015 na nagsimula na ako magdebate, 2016 pala. Nung simula na ng kalbaryo ni Janja na sabi ko tatapusin ito. Paano? Diba? Paano kung marami na? Paano kung naging legal na? Sinabi na ng gobyerno na okay, gagawin na natin to. Ayusin na natin lahat, gawin na natin legal lahat ng may papers na lahat. Ano kaya mangyayari? Diba? Kung sa isang tao pa lang bumagsak na sila, paano kung sinakop ko na lahat ang taga-gobyerno ngayon? Diba? Pasabik, diba?
Oy, lahat ng tropa, mag-donate nga kayo araw-araw ng tig-pipiso. Bigyan nyo nga ako ng tig-pipiso. Bigay sila, bigay kayo. Magtatayo ako ng TV eh. Tsaka kukuha ko ng mga artista. Tulad nga naman ginagawa ng mga gago. Kukuha rin ako ng mga artista. Gawin kong action star to si Kuya Danny. Gusto kong gawing parang Fernando po to si Kuya Danny. Ano? Anong impluwensya ang magagawa ko pag naitayo ko na? Bibigay kaya sila ng tig-pipiso sa akin? Ilang populasyon natin dito sa Cavite? Nagkasunduan na tayong lahat. Hindi ko pinepera nyo. Sa inyo pera nyo, putangin nyo. Hindi ko naman pera yan. Diba? Kukuha lang tayo ng pondo para magpagawa ng lahat. Diba? Kukuha tayo ng pondo para ipagawa yung lahat. Alang akuin ko lahat. Anong sinasabi natin pasabik, palaway? Ito tayo ng ibang bansa. Kahit doon ka lang sa isang kalye, doon ka lang sa may kapirasong kalye na yun, magsalita ka lang dyan. Gayahin mo ako. Yung tama lang, huwag namang harsh, huwag naman yung buong dyan. Kasi pag buong dyan, baka banatang ka doon. Dapat konti lang, slight lang. Diba? Dapat yung medyo formal na ginagawa ng mga gagawin. Pero lagyan mo ng konting sampal, konting bugbog. Diba? Pag nagsalita ka kasi ng katotohanan, na may katotohanan talaga, na totoo ang sinasabi. May nakita nga ako sa Twitter, sa social media, pag nagsalita ka daw ng totoo, kailangan mong umarte na praning. Totoo hindi? Totoo yun. Sa ibang bansa, totoo yun. Kailangan mong umarte na praning-praning. Para kang praning. Para hindi ka pag-initan ng tao. Kailangan pag nagsalita ka ng totoo, dapat medyo praning-praning ka ng konti. Kasi pagka totoo ang sinabi mo at ikaw normal, maraming titira sa iyo. Babaliwin ka na katulad ng mga to. Ako hindi. Rekta tayo. Kahit magsabayan tayo, kahit magpatayan tayo, walang problema. Kasi ang mga sinasabi naman noon, hindi naman tungkol sa Diyos. Mga complicated na files, kunyari may naalalaman siya sa mga government na mga complicated files. Siguro baka ganun na ito na yung dumadaan na yung mga TI. So balik na ulit tayo sa pasabik, palaway. Ano kaya anong mangyayari? Takin mo, pupunta ka ng ibang bansa, magyaya ka ng debate, magyaya ka dyan ng sinong pupunta sa'yo para magtanong, sinong pupunta sa'yo para talunin ka sa debate. Ilang beses na nagdebate yung Jehovah Witness, tsaka yan si Manalo, si Ventilador kung tawagin. Ang pinag-aawayan nila yung sa throne, yung throne ng Diyos, trono ng Diyos. Si Jesus yung nandun eh. Hindi ko na maalala, sa Hebrew ata. So si Dr. White, naglalaban yan na Diyos si Kristo. Ito namang mga siraulong to, pinaglalaban nila, hindi Diyos si Kristo. Diba? So kung tayo ang tatayo doon, si Trudge na ang tatayo doon, pagsasabayin itatalo kaya sa atin?
Ganong kalaking karangalan yun na tinitingala ka ng bawat debatista, bawat relihiyon, bawat grupo, bawat gobyerno sa ibang bansa. Dahil nung unang-unang araw pa, sa simula pa bago pa mabuo ang bawat sibilisasyon sa bawat lugar, sa bawat bansa, may Diyos nang hinaharap ang mga tao. May Diyos nang kinikilala ang mga tao. Kaso nga lang, hindi nila kilala kung sino ang Diyos na yun. Diba? So anong papuri, anong honor, anong karangalan, anong klaseng ibang klase ang meron ka pag naandun ka na, pag nangyaring lahat to. Ito yung palaway, di ba, na sinasabi. O kunyari, nagpunta doon si La President sa ibang bansa. Putok na yung mga debatista natin doon. Gaano kayang kapangyarihan na nakukuha nila doon? Di ba? Hindi lang naman basta-basta yung mga relihiyon na yan. Mga hawak yan ng mga politiko. Hawak yan ng mga nagpapatakbo ng bansa. Nakuha nyo? Kaya nga si Trump pupunta ng Roma, haharapin yung mga Pope. Inaasar niya pa nga yung Pope eh. Tapos maraming politiko na pumupunta sa ibang bansa para humarap sa mga relihiyon. Para kumuha ng impluwensya, kapangyarihan na sinasabi. Nakuha nyo? So, ano kayang kayang gawin natin? Ano bang kayang gawin nyo? Tatanungin ko kayo, ano kaya nyo gawin? Chicken, di ba? Kasi mga tanga nga kayo. Kulang kayo sa pag-iisip. Kulang kayo sa pag-iisip. Kulang kayo sa aruga, mga putang inang nyo. Dapat sa inyo siguro piname-mental muna. Dapat pinatuturukan muna kayo bago kayo magtino. Ito ba yung sinabi ko? Anong klaseng palaway, pabitin, pasabik ang sinasabi ko sa inyo? Hindi nyo magagawa yon hanggat hindi nyo ginagawa, di ba? Hindi mangyayari yon hanggat hindi nyo ginagawa. Ilan ba papapatay ko? Putang ina. Di ba? Putang ina naman talaga to si Jan. Nag-request pa. Ilan ang papapatay ko sa inyo? Ano ang sabi ko nung nakaraang video? Patayin nyo kung sinong sasagabal. Sinong sasagasa sa atin. Anong sabi ko sa inyo? Nagbibiro ba ako? Hindi. Totoo ba yung sinasabi ko? Hindi. Bakit ko pinagagawa sa inyo yun? Dahil gusto ko nang gawing legal lahat. Gawin kong totoong lahat. Diba? Kasi may pangarap si Jan dyan. Huwag nyo ko itulad sa inyo na kulang. May konti. Kung sa Bisaya pa, may mga konti. Diba? Hindi sinasabi sa akin ng mga gagong to eh. May konti. Pati yung tatay ko dun. Ewan ko. Nandun ako sa bahay. Ano ba yun? Konti. Putang yun. Yung pala yun. Ginagago na pala ako dun sa bahay. Na wala akong alam. Ganun pala yun. Yung style na yun. Pahina, panggagago. Kaya siguro marami sigurong natakot sa akin. Na ewan, baka siguro sa kaya kong gawin. Baka siguro takot na takot sila sa kaya kung ano ang kaya kong gawin. Totoo ba yung sinabi? So paano nyo magagawa
paano mangyayaring lahat? Ang lahat ng bagay na pinakita ko sa inyo. Tanungin natin si Mr. President ulit. Diba? Good naman tayo. Putang ina, napakarami dyan. Ang dami dyan nangangaral, oh. Naandyan pa nga sa bus. Meron pa sa kanto ng Umboy. May kanto-kanto. Bawat kanto dun sa Maynila. Pupunta, akit ng bus. Mangangaral. Nga, bla 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 bla. Hingi ng pera. Bang. Diba? Wala naman sigurong bad kung gagawin natin. Diba? Punta ka doon, uy, wala akong magawa eh. Nautusan lang ako ni Jan. Mag bla 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 daw ako dito. Ganun lang ang gagawin mo. Tapos last, sabi ni Jan, patayin nyo raw eh. Patayin nyo. Ganun lang kasimple. Diba? Gusto nyo ng runningan, bali, gawin natin. Paano ba yung kung paano nagkakagulo rito, gawin natin triple. Diba? Ano? Gusto nyo bang mangyari lahat ng mga yan? Paano mangyayaring lahat yun? Kung kulang-kulang ang isip mo, putang ina mo. Diba? Paano mangyayari yun kung may sayad ka rin katulad ng mga gagong to? Dapat kung totoong matalino ka, totoong may utak ka, alam mo ang ibibigay mo para sa bansa. Alam mo ang ibibigay mo na ikabubuti ng bansa. Di ba? May ikabubuti ba yung mga siraulong yan? Yung mga nagtayo rito ng mga katarantaduan dito? Ano ikabubuti niya? Eto na nga, oh. Una, nagtayo ng kubo. Pangalawa, humawak ng gobyerno, hinawakan si kapitan, hinawakan si mayor, hinawakan si congressman, hanggang humawak ng mga artista. Ayun. Naging legal siya dito. Naging legal ng mga putang inang iglesyang niyang pumatay dito. Totoo hindi? Totoo ba hindi? Ngayon, gusto niyo ba ng totoong legal? Pwede ba yon? Gawin kong legal na ipapapatay ko mga putang inang yan. Di ba request ni Jan? Pagka request ko, di ba? Gusto nyo ng tarantaduhan? Pwede. Ibibigay ko kung anong gusto nyo. Kung paano ang Diyos nagbigay 10 doble ang balik. Ganon ang Diyos. Totoo hindi? Ilang dobling balik ba ang ibabalik ko sa mga gagawin? Pwede bang request yun? Kasi baliktad sila. Pwede ba yun? Na forever kang baliktad, forever kang tumbling dyan? Pwede ba yun sa Pilipino? Pwede ba yun sa bansa? Forever baliktad? Para lang makaiwas, para lang makapagsinungaling ka sa katotohanan na sinasabi ko. Pwede ba yun? Tanungin natin yung gobyerno, baka pwede. Ipapuntahin na kumuha kayo, paabot nyo yung mensahe natin. Sabihin natin sa gobyerno, oy, Mr. President, sa mga Senate, pwede po ba yun na forever tayong baliktad? Baliktad ang utak? Pwede po ba yun? Kasi ganun nga, sabi nga ni Bongbong, hindi ako makapagsabi ng hindi. O, diba? It means, paano? Gusto niya magsalita, gusto niya bumaliktad, pero hindi pwede.
mahuhuli siya ng mga tao. Totoo ba? Hindi. Kaya nga, ano yung sinabi ko sa video? Hindi ka makakahindi. Kasi mabubutasan ka ng mga tao. Makikita ka ng mga tao. Diba? Kung ano yung sinabi ko dito, ganun ang maririnig. Oh, anong gusto niya? Sabihin natin sa government na forever po ba tayong baligtad? Sir, mga sir, sasabihin niyo sa government. Kasi sa mga loko-lokong iglesyang to, putang na lahat po tayo baligtad na utak natin lahat. Ganun sabihin niyo sa gobyerno. Pwede po bang forever yon, sir? Puta, hindi ko na, parang wala na akong mukhang ihaharap sa pamilya ko eh. Ganun. Diba? Taga-gobyerno ka, hawak mo batas, tapos ganyan ang asal mo. Putang ina. Totoo, hindi. O, tignan mo. Presidente ba nakuha ang bumaliktad? Hindi. Totoo kasi yun. Pag bumaliktad siya, sa kanya din ang bagsak mo. May maniniwala bang tao sa kanya? Babaliktad siya. Maniniwala ba tao sa kanya kung bumaliktad siya? Ganon humawak ang Diyos. Kung paano kanya hawakan sa Diyos. Ganon humahawak ang Diyos sa bawat tao. Sa Kongreso. Lalo na kung meron kang pinatunayan dito. Hindi humahawak ang Diyos sa mga tanga, sa mga basura. Anong paano mong hawakan yan? Anong impluwensya yung bibigay mo sa tao? Basura ka lang dito. Gago ka. Diba? Doon tayo sa may utak. Doon tayo sa kayang humawak. Totoo, hindi. So ano na? Ano bang meron tayo? Tangina, magpapakompose na agad ako ng mga, bigyan mo ako ng compose ng gusto ko, rock. Yung The Rock. Papakompose na ako sa mga alternative. Mga native nating banda rito. Tapos papasulat na tayo ng kasaysayan. Ginawa natin. Saan nagsimula ang Troy? Saan nagsimula ang The Rock of Jesus Christ? Anong patunay ang pinatunayan nito sa buong mundo? Diba? Tapos manghihingi na ako ng piso-piso, bibila akong mani eh. Wala akong pambiling mani tsaka pang-alak. Siyempre, putang laki ng hirap ko dito. Piso, hindi mo ako bibigyan. Pag naandun na ako sa taas. Diba? Penga pambiling mani. Hindi ka doon tigpipiso. O gagawa na tayo ng ng radio station. Gagawa na tayo ng TV network. May tatalo kaya sa atin pag tayong nagtayo ng TV station? Kasi bawat gabi doon, kada gabi doon, mangangaral ka. May kukunin akong mga rito, yung mga mangangaral na yung talagang mataliman dila. Gusto ko yung parehas ko na talagang pag nagsalita talagang sugat talaga, yung sumusugat talaga, yung baon na baon. Gusto ko ganun. Walang tago. Mangangaral ka doon sa TV station. Walang formal, putang ina formal. Kahit kahit naka-t-shirt ka lang, naka-boxer ka, walang problema doon. Importante doon kung ano yung sasabihin mo. Diba? Yung mga kitulad sa mga dinekta. Hiniya ko nga yung mga dinekta. Putang ina, kita mong suot ko. Diba? Tapos magne-necktie ka dyan. Dapat parehas ko. Dapat yun. Diba? Joke. Siyempre yung ice lang. Tama lang. So pag naitayo ko ba yun, may tatalo kaya sa akin? Kasi unang-una,
hihiyain ko sila dun sa aral nila. Unang-una, papaano ako ng mga tao doon. Hoy, ganito ginawa mo, di ba? O ganito aral, di ba? Hihiyain ko sila doon sa salita ng Diyos. Hindi kung anong baliktad, kundi hindi kung anong silip-silip na, hoy, nirate mo daw si Rosita. Ang ina ka manalo, nirate mo daw si Rosita. Hindi ako ganun. Hindi ako tumitira ng ganun. Titirahin kita doon sa Biblia. Paano ko ipapamukha sa tao kung gaano ka katanga? Papamukha ko lang sa mga tao kung gaano ka katanga, kung gaano ka kabubo. Ano ang expression? Ano ang feedback sa mga tao noon? Tanga pa lang yung mga ngaral mo. Diba? Yun yung sabi kong palaway, pabitin. Pabitin, palaway. Hindi mangyayari hanggat hindi nyo ginagawa. Pagka pumunta ka ng ibang bansa, hamunin mo si Dr. White. O Dr. White, tayo naman magdebate. O, inayawan na ako sa Pilipinas eh. Tayo naman. Diba? O kahit ano, pagbigyan na kita, sumakay ka pa. Ganun sabihin mo. Diba? O punta ka ng Norway, punta ka ng Roma, hamunin mo si Pope. Pope, labas ka nga dyan, usap tayo. Kape-kape tayo dun sa labas. Debate tayo dun sa may mga tao. Ano? Gaano kalaking karangalan, kapangyarihan, papuri, honor na meron ka pagkala dito. Naisip ba yan ng mga taga-gobyerno? Naiisip ba ng taga-gobyerno kung gaano kalaki ang impluwensyang meron ang bansa? Kasi nga baligtad lahat ang utak. Kasi nga hawak nandun yung mga iglesia. Sir, kailan ba tayo magiging normal? Putang ina, parang di na ako makatiis. Sir, kailan ba tayo magiging back to normal? Puro baliktad na tayo rito eh. Totoo hindi. Sige, pumunta kayo ng gobyerno, tanungin niyo sila. Buti na lang si President. Hindi nakapagbaliktad, hindi nakatumbling. Ginawa ka na eh. So ano? Paanong palaway pabitin ang gagawin ko sa inyo? Hanggat hindi nyo ginagawa. Diba? Paano mangyayari kung hindi mo naman ginagawa? Gawin mo siyempre. Kung paano ako gumawa, paano ako lumikot, paano ako gumalaw. Gawin mo kung paano ang diskarte. Dapat magaling ka dito. Magaling ka dapat sa politics. Magaling ka dapat bumoka. Magaling ka dapat yung mga gantong mga bokter-bokter. Kasi hindi ka makakuha ng mga tropa pagka bali-baligtad ang utak mo. At magaling ka sa mga gantong bagay. Okay, 30 minutes na. 34 minutes na at medyo tumataas na naman. At mag-i-upload ko pa to. Next time na lang ulit. God bless sa inyo lahat. April 18, 2024. Gagawin mo ba o hindi? Hindi, ikaw ang unang ipabibitay ko. Diba? Makakaiwas ba ang lahat dito? Hindi. Walang makakaiwas dito. Kahit hindi magtagumpay yan sa Pilipinas, pagdating yan sa ibang bansa, sila na ang titira sa inyo. Request ni Jan eh. Walang ganun. Diba? Request ko eh. Okay, God bless and maraming salamat sa inyo.